Ang paggawa sa ikatlong templo ng Diyos na pinakihintay ng mga Hudyo mula sa iba't ibang panig ng mundo ay tila nalalapit na ngayong nasaksihan ang pagdating ng pulang baka sa Israel. Ang abo na siyang maglilinis sa mga mangangasiwa sa templo upang ang propesiya hinggil sa tagapagligtas ay maganap na. Bago maipatayo ang ikatlong templo sa Haram al-Sharif, libo-libo ang mapapahamak at dadanak ang dugo. Mainit ang balita na nanggagaling sa Israel mula pa nang ipinadala ang tinaguriang red heifer o ang babaeng pulang baka. Ito na nga ba ang hudyat ng nalalapit na ang pagdating ng tagapagligtas ng mga Hudyo o kapahamakan sa buong mundo? Ayon sa paniniwala ng mga Hudyo na nakabase sa Torah o sa 5 libro ni Moses, mababasa ang propesiya hinggil sa kontrobersyal na pagpapatayo ng ikatlong templo na susundan ng pagdating ng Mesiyas. Ngunit saan nga ba nanggaling ang propesiya hinggil sa ikatlong templo? Nagmula ang kautusan hinggil sa pulang baka noon pang panahon ni Moses sa libro ng mga bilang. Ang utos ay, sabihin mo sa mga anak ni Israel na sila ay magdala sa iyo ng isang mapulang dumalagang baka na walang kapintasan, walang dungis, na hindi pa napapatungan ng pamatok. Iba-iba ang ginagamit na kataga kung babasahin sa ibang bersyon ng Biblia. Maliwanag ang tuntunin na ang pulang baka ay isa sa mga kinakailangan sa malinis na pagsamba. Mababasa din ito sa Mishnah, libro ng mga pinagsama-samang alituntunin ng mga Hudyo, ang bawat detalye kung paano iaalay ito at kung sino ang tatanggap at saan magmumula. Batay sa Jewish oral tradition, 9 na pulang baka na ang naialay mula pa sa panahon ni Moses. Hanggang sa nawasak ang unang templo sa pananakop ni Nebuchadnezzar at ang paggiba sa pangalawang templo noong 70 CE sa paghimagsik laban sa mga Romano. Ito ay kaganapan na hindi makakalimutan ng angkan ni Israel dahil nagkawatak-watak ang buong lahi, nagkalat sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Gayunpaman, ang pag-asa na sila ay maibabalik sa lupang pangako ay hindi masisira dahil sa propesiya ng propetang Isaias. Itataas ng Panginoon ang isang bandila para ipakita sa mga bansa na tinitipunan niya ang mga mamamayan ng Israel at Juda mula sa iba't ibang dako ng mundo. Salaysay na nakatanim sa puso ng mga Hudyo at pinaniniwalaang unti-unting nagaganap matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Buwan ng Mayo taong 1948 nang isilang ang estado ng Israel. Dito naliwanagan ng mga Hudyo sa katuparan ng propesiya na sila ay magpabalik. Subalit ang pangyayaring ito ay hindi nagdulot ng katahimikan, bagkus ay napakalaking kaguluhan sa lupain ng Palestina, partikular na sa Temple Mount dahil doon nakatirik ang Dome of the Rock at ang Al-Aqsa Mosque na pangatlo sa pinakasagradong lugar sa Islam. Ano-ano pa man ang mga kaganapan, batay sa ulat ng Temple Institute ng Israel, isang sabahang itinataguyod upang pangunahan ang pagpapatayo ng ikatlong templo. Nahanda na umano ang mga gamit na ilalagay sa loob, kasama na dito ang gintong minora, ang mga altar at marami pang iba. Gawa na din ang disenyo ng gusali na ibinase sa libro ni Ezekiel. Pati ang mga magsisilbi sa templo ay isinasanay na din upang maglingkod sa pagdating ng tagapagligtas ng sanlibutan. Pero bakit madami ang hindi naniniwala dito? Ang pagpapatayo sa ikatlong templo ay ikinatutuwa ng maraming Hudyo at ng mga Kristiyano lalo na ng mga Orthodox Jews o ang mga tradisyonal na Hudyo na gustong ibalik ang pamunuang Sanhedrin na sumusuporta sa plano ng Temple Institute. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon dito sa maraming dahilan. Una, pakinggan natin ang paliwanag ng pumanaw na si Brother Eli Soriano. Kasi ang abuluyan namin, ipinagpapatayo namin ng templo. Anong templo itinatayo namin? Basahin natin sa isang talata. Ito sa isang talata ng Gawa 17:24. Basa. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, Siya palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Amen! Yung palang Diyos, hindi tumatahan sa templong ginawa ng kamay. Kaya hindi kami nagpapatayo ng mga templong kagaya nila. Eh, hindi naman tatahan ng Diyos to, di ubusin mo lang ang pera ng miyembro. Maririnig na ayon sa ang dating daan na hindi tumatahan ng Diyos sa mga gawa ng kamay.
Kung ganoon, ang gagawing ikatlong templo ay mawawalang saysay kahit na maipatayo pa ito ng mga Hudyo. Kung hindi ka naniniwala kay Brother Eli Soriano, narito naman ang sinasabi ng Simbahang Katoliko sa Catholic.org na sinabi ng simbahan ay naniniwala na ang ikatlong templo ay naisakatuparan na noong dumating si Jesucristo. Sa maniwala ka man o hindi, halos ganun din ang paniniwala ng Iglesia ni Cristo hinggil sa templo. Ito pang nasabi ni Pastor King ng Bible Baptist Church hinggil sa pulang baka. This 10th red heifer, they say, would be sacrificed by the Messiah himself. So Messiah himself would offer this red heifer at his coming. This is documented in Parah Adumah, chapters 3 and 4. What does the Bible say about that? Hebrews chapter 9, Jesus Christ is already considered to be that red animal that's given as a sacrifice. He's already given as a sacrifice, so he doesn't need to sacrifice the Pawang mga malalaking relihiyon na sa Pilipinas ang nagsasabi ng ikatlong templo na binanggit sa Biblia ay hindi pisikal, ngunit espiritual. Ganun pa man, marami ang naniniwala na isang Antichrist ang uupo sa ikatlong templo kung ito ay maipatayo. Kaya ang tanong ngayon ay maitatayo nga ba ang templo? Bago maitayo ang templo ay tiyak na dadanak ng dugo dahil maraming balakid upang maipatayo ang templo ng mga Hudyo. Katulad na lamang ng red heifer, ayon sa tradisyon ay kailangang ipinanganak sa Israel mismo at hindi sa ibang bansa ang naturang baka. Ang mga pulang baka naman na ayon sa mga balita ngayon ay nagmula sa bansang Amerika. Pangalawang problema ay ang mga maglilingkod sa saserdote kasama ang high priest na ayon sa kasulatan ay kailangang angkan ng mga Levita, mga kamag-anakan ni Moses at ni Aaron, subalit ang lagda ng 12 lahi kasama ang kay Levi ay nasunog noong mawasak ang pangalawang templo. Sa madaling salita, hindi na alam ng mga Hudyo kung sino-sino ang mga kadugo ni Aaron. Walang hawak na family tree o DNA ang mga Hudyo ngayon. At ang pangatlong suliranin na marahil ang pinakamalaking balakid kung bakit hindi may patayo ang ikatlong templo ay dahil sa mga Muslim. Ang nais ng Temple Institute ay itayo ang simbahan sa pinakapwesto ng Dome of the Rock sa Haram al-Sharif, isa sa pinakasagradong lupa ng mga Muslim. Ang plano ng mga Hudyo ay gibain at alisin ang sagradong moske ng Islam at itatayo doon ang ikatlong templo. Ang tanong ay papayag ba ang mahigit kumulang 2 bilyong mga Muslim sa mundo? Taong 636 hanggang 637 AD sa pamumuno ni Caliph Umar, nasakop ng Islam ang Temple Mount sa Siege Jerusalem kung saan libo-libo ang mga namatay. Naibalik naman ito sa mga kamay ng Kristiyano noong 1099 noong sumugod ang mga krusada, subalit noong mga taong 1187 noong nabawi muli ito ni Saladin at ilang daang taon sa kamay ng Ottoman Empire. Makikita na sa tuwing pinag-aawayan ng Temple Mount o Haram al-Sharif, malaking digmaan ang nagaganap. Noong matapos ang unang digmaan, napunta sa bansang Jordan ang pangangasiwa sa Temple Mount. At hindi pa dito natatapos ang kaguluhan dahil mula naman noong taong 2000, ang labanan ng mga Israel at ng mga Palestinians at sa mga Hamas, kapatirang Muslim laban sa Israel ay hindi na tumigil. Sa paglipas ng taon ay magkakaibang mga salungatan na ang naganap sa pagitan ng dalawang magkabilang panig. Paano pa kung gigibayin ng mga Hudyo ang Dome of the Rock upang itayo ang ikatlong templo? Ano pa kaya ang mas malalang maaaring mangyari? Walang alinlangan na malaking kaguluhan. Ito na hindi na lamang sa bansang Israel kundi sa buong mundo.